Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Manalo kaya sila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw. Lagi-lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang international pageant tayo ngayon. So ito na nga malapit na inaabangan natin ang Miss World, ang Miss Universe na talaga naman, oh my gosh, nakaka-excite dahil dalawang kandidata natin na maituturing nating malakas at palaban. So, unahin na natin ang pambato natin dito sa Miss World. Maraming nagsasabi na itong si Asia Rose Simpson ay medyo mahihirapan daw manalo. Maaari daw, yes, pumalo pero hindi magwawagi. Si Asia, yung ibang tao na kukulangan sila sa ipinapakita ni Asia, kulang ng publicity, kulang ng ingay sa social media, sa engagement, at kulang sa styling. So, yun daw yung nagiging problema. Pero naman kasi sa Asia naman kasi, sa mga hindi po nakakaalam, hindi naman po sila ganun kayaman. And then, ang gumagalaw lang sa team nila ay yung sila lang, yung nanay niya, siya at yung tatay niya. So may hantulad ko siya, ang galawan ni Asia ay parang si Chelsea Manalo. Yes, yung kay Chelsea Manalo during that time noon na parang wala naman silang glam team, wala naman silang tinatawag na grupo na mag-aasikaso sa kanila. So sila lang din. Ayun ang meron sa Asia. No, kaya siguro napapansin ninyo nakukulangan kayo sa nakikita sa kanya. Ito lang nakaraan nakita natin sa Asia na umattend dito sa saan ba to? ALB Circle recognition para sa mga bagong kokoronahan, di ba? So nandun siya. Maraming nadismaya kasi bakit ganun yung styling ni Asia? Parang walang improvement, walang nakitang pagbabago, walang nakita na, alam mo yun, eksena. Pero kasi, ang akin kasi, sana maintindihan ninyo, wala siyang glam team na tinatawag. Siya lang nag-aayos sa sarili niya at siya lang yung nagme-makeup talaga. Kaya, ganon. So, yun. So, paano to, Mama Sam? Kaya ba neto manalo? To be honest, medyo mahirap yan. So, nakita naman natin yung kay, di ba? Yung kay Chelsea Manalo noon. Kahit sabihin pa natin maganda si Chelsea Manalo, matalino si Chelsea Manalo, pero kasi hindi rin talaga oobra kapag wala kang team na tinatawag na parang, alam mo yun, mag-under training ka, dadaan ka sa ganitong proseso. Pero kasi, naiintindihan ko rin sa kabilang banda dahil malaki talaga ang nagagastos kapag may team. Kasi syempre babayaran mo yung lahat. Babayaran mo yung mga photographer, babayaran mo yung videographer, babayaran mo yung lahat ng taong nasa paligid sa'yo. And then, of course, nagtitipid din siguro sila talaga at alam mo yun, para hindi masayang yung pera. So, ayun. So, naniniwala sila na kaya nilang maipanalo ang laban nila dahil kung saan nanalo naman sila sa mga national pageant. Ako naman, ang masasabi ko naman sa national pageant, oo, nanalo ka. Pero hindi natin alam pagdating sa international kasi syempre international iba pa din to. So I hope na sana merong magsuporta kay Asia pagdating sa alam mo yung mga wardrobe na gagamitin niya pagdating sa Miss World, and then ayun, so sana yung styling niya kumabog kasi maganda naman si Asia. Meron ako nakikita na mga photos niya na talagang kabog ang beauty. Pero kapag kasama ang glam team. Pero kapag walang glam team, ay nako, ayun na. So medyo nagiging simplihan lang talaga yung kanyang eksena kasi siya lang din naman na nag-aayos. But
hindi din natin alam kasi hindi naman natin alam kung ano yung pinaghahandaan niya para sa Miss World at hindi din natin alam kung ano ba yung i-offer niya talaga sa Miss World para sa Pilipinas, di ba? So, advocacy, malakas yung advocacy na meron itong sa Asia at masasabi ko na talagang panalo. Oho. Kaya lang, syempre, hindi natin alam kung paano siya mananalo sa Miss World. Pero kasi, beauty with the purpose, yes, meron nun sa Asia. At malakas yung laban niya doon. Siguro tiwala. Tiwala ang kailangan natin ibigay at suporta para kay Asia sa magiging laban niya sa Miss World. Ako, nandoon ako sa part na siguro tingnan natin kung ano yung makikita natin sa kanya. Tingnan natin kung ano yung may offer nila. Pero tulad din na sinabi ko, mahirap talaga lumaban yung, alam mo yung wala kang team na ikaw lang yung gumagalaw. Mahirap yon. But naniniwala ako na pinagplanuhan nila to ng maigi. Pinag-aaralan nila ng maigi. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi yung iba din naman mga candidates talaga, like example, Michelle Arceo, may team siya pero hindi ganong kalaki, hindi ganong kabongga. But, etong sa Asia siguro naman may mga nag-guide din sa kanya, di ba? So, yon. Kasi nabanggit kasi ni at Bea Milan Windorski na ito nga sa Asia ay yung sila lang talaga ang gumagalaw. So, mayahan tulad mo siya katulad ng galawan ng Chelsea Manalo noong lumaban sa Miss Universe. So, yon. So, dapat ba tayong mag-expect kay Asia? To be honest, hindi ko alam, pero nandoon ako na tulad na sinabi ko, malakas yung advocacy niya. Siguro pagkatiwalaan na lang natin sa Asia sa magiging galaw niya dito sa Miss World. Diba? So yun, so good luck kay Asia at malalaman natin niya in the future kung oobra nga ba yung gagawing plano ni Asia para sa Miss World. And then, eto nga, Bea Milan Windorski. Napanood ko yung interview ni Bea Milan Windorski kay Karen. Talagang masasabi ko, my gosh, ang ganda ni Bea. Simple yung makeup, pero mas nakita ko yung ganda niya. Saka mas gusto ko kay Bea Milan yung curly hair. Yung katulad ng nakita ko dyan kay Karen na interview. Gusto ko yung styling niya doon. Mas lumalabas yung ganda, mas na appreciate ko yung beauty niya talaga. Oho. So, yon. Sabi ni Karen Davila, kamukha daw ni Bea si Brooke Shield nung kabataan. Ang dami ng kamukha ni Bea, no? So, talagang ganun talaga siya kaganda. Kasi, yung nakita siya ni Natalie, at sabi ganun, parang si Oksana na bata. So, isa yon. Tapos na para daw si Edumar Martinez na nakita ko naman sa kanya, yes, parang si Edumar Martinez nga. So, beauty queen. Tapos pagdating naman kay para naman daw si Brooke Shield. Diyos ko, si Brooke Shield, kilalang kilala at talagang maraming humahanga. So, ibig sabihin, ganito talaga kaganda ang pambato natin sa Miss Universe. Ibig sabihin, ganito talaga siya ka-look expensive, di ba? And then, ayun. So, opposite naman sila ni Asia. Nanghihinayang ako kay Asia kasi kung may team to, I think, oh my gosh, ang bongga. So, dito kay Bea, opposite naman siya. Talagang gumagastos si Bea para sa glam team niya, everything, at sa lahat-lahat. Kasi ayaw niya mapabayaan yung laban niya. Ayaw niya mapabayaan yung laban niya sa Miss Universe, di ba? So, yun. So, natutuwa ako kasi talagang nakikita natin na sobrang grabe yung preparasyon, sobrang grabe yung pag-iingat niya. Alam mo yon, she wanted to win talaga, no? So, dito pa lang kay Karen, nako, parang Miss Universe na ang tingin ko sa kanya. So, naniniwala ako ang magiging laban ni Bea ay sobrang lakas talaga. Naniniwala ako na si Bea ay possible talaga maging next Miss Universe. Sabi ng ganon, nakikita mo daw ba yung nakikita natin noon kay Catriona na parang talagang alam mong kakabog? To be honest, yes. Ako So, from the beginning pa lang, yung nagsisimula pa lang yung Miss Universe Philippines, nakikita ko na sa kanya yung maala Catriona Gray na galawan. Yung ibig ko sabihin, yung parang sure ako na malakas ang magiging laban niya sa Miss Universe kung ito yung ilalaban natin. Yung parang sure ako na
ay nako, mukhang mananalo tayo ng Miss Universe, di ba? So yon, so nandoon ako sa part na yon. And then, sabi ko nga, pagkatiwalaan lang talaga natin si Bea. Sa totoo lang, minsan dumadating ako sa punto na minsan hinahanap ko yung mga ala Catrion na gray na atake, yung mga ala, tawag dito, yung mga paano magsalita si Catriona, paano ba yung point of view niya, yung nga ganon. Hinahanap ko yun kay Bea para ma-assure ko na, ay nako, win tayo dito. Pero parang feeling ko din, ay mali naman ako. Bakit ko hahanapin si Catriona sa katawan ni Bea? Eh, magkaiba sila. So doon ko na-realize na, okay, magkaiba talaga sila. Iba si Catriona, iba si Bea. Si Bea nandoon ako sa part na parang, wow, talagang naniniwala ako sa beauty niya at naniniwala ako sa galing niya. And then, ina-apply ko din sa sarili ko na dapat maintindihan ko na siya si Bea, di ba? Kasi minsan nagkakaroon ng comparison, ay parang mas ano si Catriona sa ganito, ganyan. Pero kasi, iba si Bea, iba si Catriona. So, dito mo malalaman na, okay. So, hindi niya ginagaya talaga si Catriona. Okay. Inidol niya lang si Catriona. Pero, yung identity na Bea ang nakikita ko talaga sa kanya. And then, ayun. So, sobrang excited ako sa darating na Miss Universe kasi feeling ko, mananalo talaga tayo. So yun, so from the beginning pa lang sabi ko nga, wala nang ibang tatalo dito kay Bea. At ngayon pa lang dito sa Miss Universe, oh my God, I'm so excited. Alam ko magaganda ang lahat, pero parang feeling ko talaga, maglakas ang laban talaga ng Pilipinas para sa corona ng Miss Universe. At dito, kapag kinoronahan talaga ng Miss Universe si Bea, maniniwala talaga ako na wala na talaga mekos-mekos sa Miss Universe. Ayun. So, yun. Kasi maraming nagsasabi, ay nako, sana hindi mapaglaruan. Ay nako, sana hindi mamekos-mekos. Mananalo yan kung walang mekos-mekos. Pero, tanggalin muna natin yung sa utak natin. So, siguro mas maganda, magtiwala tayo sa Miss Universe organization na mapapansin nila ang beauty, ang quality, ang katangian na meron itong si Bea dito sa darating na Miss Universe. So, wag na muna natin isipin yung mga negative. Doon na muna tayo sa positive. Kaya, for now, yes, masasabi ko si Bea Milan-Windorski ang magiging next Miss Universe. O, diba? So, yun. So, ewan ko sa inyo ha, pero ayun talaga yung nararamdaman ko. Yung beauty na meron itong si Bea, eto na yon na parang this is it, Philippines. Panalo tayo dito. So, diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? May uuwi kaya ng dalawang queens natin ang corona ng Miss World at saka ng Miss Universe? Ako kasi ang tingin ko, yes, mukhang maiuuwi nilang dalawa ang Miss World at Universe rather. So, yan! So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.